Marcos, aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. TDS, rise up and let the world feel your power. Ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Sinungaling sila! Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isiras nyo na lang ang manok. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Yun pala yun. Figuratively lang naman. Ito po kasing mga nasa bangag team Yung pala yung pugutin ng ulo niya, figurative kasi nainis siya. Dahil na yung bata, yung graduates, na ano siya na, anong tawag doon, yung na-demoralize. Kasi ang Pangulong Duterte usually, pag umaattend po siya sa mga graduation, binibigay niya yung watch pag hiningi. Siguro yung relo ni Bongbong nagkakalaga ng milyon-milyon. Hindi niya kayang ibigay. Di ba? Dapat sinabi na lang niya, hindi ko pwedeng ibigay sa ito, pero bibigyan kita ng relo ko. Yung ibang relo. Pwede yun, di ba? At least yung bata, hindi siya mapapahiya. No? Ako yan kung ako isa, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo itong relo na to. Pero bibigyan kita ng relo. Pwede yun. Pero yung why would I give you my watch? Parang ano yun parang na-demoralize. Kasi hindi po ganyan yung mga Duterte Yung mga Duterte talaga, kaya mahal na mahal sila dun sa Davao. Kasi parang normal na tao lang. Di ba? Siguro napanood nyo na po mga ka-reaction na namimigay po ng relo itong si Pangulong Duterte. Lalong-lalo na sa mga sundalo. Ito pala yung pinagmulan na pugutan yung ulo. Di ba? Tapos ito, binibigyan nila ng para bagang napakasama ni Sara Duterte, pumugot ng ulo. Hindi nila alam, dito pala nanggaling yung salitang yun. Ito. Nainis siya. Hindi yung literal na pupugutan niya ng ulo si Bongbong Marcos.
Nainis, parang sa inis niya. Figurative yan, di ba? Sa atin na, parang gusto ko siyang himay-himayin, ganun. Sa gigil mo. But not literally, o gagawin mo yun. Figurative lang yan, parang nainis ka sa kanya. Di mo ba? Ito, pakinggan. Mr. President, can I have your watch? O, as di a ba? graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Oh, Wasn't feeling very well. oh, Nandun lang ako, nakakatayo ako. Oh. Kasi may gamot ako. oh. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung Relationship. relationship. Oh. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung Nako. bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Oh. Oh. Tapos gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Hindi lang si BBM ang gusto niyang pugutan nung oras na yun, ha, mga kareaksyon. Pati yung dalawang tumawa. Imagine po ninyo kung siyang magiging presidente. Tapos magnanakaw ka sa kaban ng bayan. Siyang magiging presidente tapos pakalat-kalat si Franz Castro. Tsaka itong si yung mga akbayan, tsaka mga pakalat-kalat sila sa kanyang dadaanan. Tapos ito yung presidente, tapos yung mga oligarko, hindi magbabayad ng buwis. Imaginin po ninyo kung anong gagawin ni Sara Duterte. Imaginin po ninyo yan, mga kareaksyon, kung anong gagawin ni Sara Duterte sa mga talipandas ng ating gobyerno, mga animal kayo. O imaginin po ninyo yan, mga kareaksyon. Hindi po kayo mga animal, yung mga animal na pupugutan niya ng ulo. Imaginin po ninyo yan, mga kareaksyon. Imagine niyo yan. Kaya dapat siyang maging presidente. Hindi ko ma-imagine kung ano mangyayari sa mga hayop sa ating gobyerno. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Pirma ng Armed Forces of the Philippines Ito yan. na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. No. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not Grabe mga kareaksyon, ha. Grabe yun, ha. Pwede yun, eh. Kung pwede lang, kung hindi pwede, di ba? reflect the Kasi yung sundalong yun, kung relo lang yung hinihingi, ako meron po akong experience mga ka-reaction. Ito, kukwento ko lang ha, hindi ko itataas ang aking bangko. Isang pagkakataon sa buhay ko, nag-attend ako ng service, Sunday po yun, Sunday. Hindi ko na-realize, yung palang pastor, birthday niya. Birthday po niya birthday nung pastor. Nung araw na yun, wala akong maibigay dun sa pastor. Wala akong maibigay. Hindi ko alam, wala yata akong pera Suot-suot ko yung relo ko na pinag-ipunan ko yun. Nagtatrabaho ako. Siguro, medyo para sa akin mahal na yun. Yung mga tag. Hindi ko alam, tag-hire, tag-giver. Hindi ko alam kung paano sabihin yun. Basta
maganda siya, maganda. So, suot-suot ko, sabi ko, ito lang bigay ko, wala akong may bigay, naya naman ako. So, inubad ko yung relo ko, binigay ko dun sa pastor. So, hindi ko alam kung alam niya kung magkano yun. Para sa akin, mahal na yun eh. Hindi siya Rolex, hindi siya mamahalin. Para sa akin, mamahalin na yun. Oo, siguro, hindi ako magkakamali, hindi naman masyadong mahal. Less than $1,000 siguro. Mura lang. Yung para sa iba, mura lang yun. Pero para sa akin, mahal na yun. Binigay ko. Oh, tapos bigla akong naalala yung sitwasyon na yun. Dito siya nangyari ngayon. Bigla akong naalala. Kaya ewan ko, di ba? Siguro masyadong malaking bagay kay Bongbong yun. Yung relo niya, bilyonaryo ka naman, di ba? Relo lang yan, kahit 1 million pa yun, bigay mo. Kasi bakit? Itataya niya yung buhay niya para sa iyo eh. Pagdating ng araw eh. Yeah. For all culture and training within the academy. Tapos Happened when the cadet naparusahan pa yung kadete. Baliktad po talaga sila ng baliktad ng Pangulong Duterte, mga ka-reaction na. Ang Pangulong Duterte, bibigay niya yung bahay niya, di ba? Binigay niya yung bahay niya. Anyway, makikita po niyo, bakit mahal na mga tao, mga Duterte? Bakit mahal na mahal sila ng mga tao? Dahil sa mga ganitong bagay. Yung love ba nila sa mga tao. Yung, iba kasi yung Duterte, iba yung pagmamahal nila sa taong bayan. Iba yung nararamdaman ng taong bayan sa kanila. Oo. ito, ang ano dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed at upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Di ka ba nahiya doon, Bobong? Walang hiya ka bangag ka na nga. Madamot ka pa, magnanakaw ka na, madamot ka pa. Walang hiya ka. Anak ka na magnanakaw, laki ka sa nakaw. Kaya ngayon, nagkakagulo ang bayan natin, manyakis kayo sa pera. Nagkakagulo ang Pilipinas, kung saan natin hinahanap ang mastermind. Nagkakakandalit-silit ang Pilipinas, kalubog-lubog. Wala nangyari sa mga ospital dahil walang pera, mga estudyante, walang mga sapat na silid-aralan. Bakit? Dahil ibinulsa ninyo ang pera ng taong bayan, mga wala kayong hiya. Bakit tayo nagkakaproblema ngayon? Bakit nagkakagulo ang Pilipinas? Bakit maraming welga? Dahil sa katakawan nyo sa pera at kapangyarihan, dahil nagnakaw kayo. Kung hindi ka nagnakaw, Bongbong, tsaka ikaw, Martin Romualdez, kung hindi mo ninakaw yung kaban ng bayan at pinamigay mo sa mga kasamaan mong mga buhaya, magnanakaw. Kaya ngayon, lahat sila nabusog. Kaya protektado kayong dalawang magpinsan. Dahil busog na busog ang mga animal sa Kongreso, sa Senado, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ombudsman, pinakulong si Marcoleta, yung NBI, parang asong ulol, itong si Matibag, lahat kayo. Kaya walang gumagalaw. Si Tuta Sen, tumanggap di umano ng maleta. Sinong maghahabol sa inyo? Kung lahat ay tumanggap ng pera na galing sa kaban ng bayan, pinagati-atian ninyo. Kaya ang mga Duterte na lang ang umahabol, nasaan ang pera ng bayan. Anong ginawa nyo sa Pangulong Duterte? Ipinadala ninyo doon sa The Hague. Anong ginagawa nyo kay Bato de la Rosa? Ayun, nagtatago. Dahil, lahat ng ito dahil sa kapagnakawan. Lahat ng nangyayari sa ating bayan dahil kinuha ninyo ang kaban ng bayan at nilagay nyo sa mga maleta. Walang mga subway, walang mga tren. Lahat ng nangyayaring pagwewelga na to, lahat ng nangyayaring kaguluhan sa ating bayan, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, dahil sa katakawan nyo ng pera at kapangyarihan. Ito si Martin Romualdez, gago ka talaga, Martin Romualdez. Ninakaw mo ang kaban ng bayan, ipinamangahagi mo kung kani-kanino mga ulupong dyan sa Kongreso at Senado. Para ano? Para ikaw maging presidente. Anong nangyari sa ngayon? Nakarma ka. Lahat ng mga mainstream media ang putang ina mga bayaran ng mga... Pasensya na po. Excuse me po mga kareaksyon, nakapagmura ako. Ito mga bayarang mainstream media na to. Wala silang ginawa kundi ibalita pabor sa administrasyong bangag. Mga kareaksyon.
Lahat ng problema ng ating bayan dahil nilagay nyo ang pera sa maleta. Kung hindi nyo nilagay ang pera sa maleta at ginawa nyo ang trabaho nyo at pumunta yung pera sa dapat kapuntahan, walang problema ang Pilipinas ngayon. Kahit umabot ka pa ng 100 taon dyan, Bongbong Marcos, isa ako sa mga magsusulong, dyan ka na lang sa Malacanang. Paano ginawa mo ngayon? Dapat kang umalis sa Malacanang at lumayas. Gusto mong tumaas ang trust rating? Kasabay ng paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ng pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. O yan, negative 50% ba tungga? Negative 27% ka, Bongbong. Gusto mong tumaas ang iyong ratings? Magpakulong ka, tapos ibalik mo lahat ng pera. Aabot ng 100% ang trust ratings mo. Oo, huwag ka na magpatiwakal. Magpakulong ka na lang. Oo, dahil gusto ka naming nakakulong. Kasabay ng paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ng pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit ako ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27. Grabe yan, ha? Grabe. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kesa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nanggaling sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ng ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka
Sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from -15 to -27. May comment din na -27 congrats dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa, at marami pang negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw Nakita niyo po mga ka-reaction, congratulations Bongbong. Tumaas na. Dati -15 ka. Ngayon -27 ka na. Congratulations. ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte. Kaya pala binabato si Sara. Oy, Gren, walang hiya ka. Yung dembak siya. Kaya pala wala kayong tigil bumato kay Sara Duterte. Ilan kayo sa kongresong bumato kay Sara Duterte? Ilang daan kayong pumirma? 200 plus? Ang dami niyong bumato kay Sara Duterte. Pero kay Bongbong na magnanakaw, hindi niyo binato. Dinismiss niyo yung impeachment. Sino kayo na maraming bunga? Yung sinasabi mong si Bongbong o si Sara Duterte? Ha? Oy, Gren, walang hiya ka, Gren. Pakakagat kita sa lamok, walang hiya ka. Pakakagat kita, may halaga akong lamok. Pakakagat kita. Sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial, ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si Bifi Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Matatag, matapang, matapat. Kung ako po sa inyo, kung manonood kayo ng news, sa Net 25 lang, at saka sa SMNI, sa ganang mamamayan, ako, the best po yung dalawang yun. Si Kuya Jen, tsaka si Kuya Jen, tsaka si Kuya, paki-comment nga po sa comment section kung sino yung isa. Kuya Jen, tsaka si Kuya, basta't yung isa, nasa dulo ng dila ko. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate. Tapos na po, tapos na. Sandali lang po, tapos na. Tapos na ito eh. Sandali lang, tapos na. Sinungaling! O yun, hindi pa yun. Sandali lang mga ka-reaction, puposisyon lang natin yung litrato ni Bongbong ha. Para baka sabihin niya, hindi ko siya pinuposisyon na maayos yan. Diyan ko ilalagay yan. O, nasa na po tayo, dito na tayo. Sinungaling sila! Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isiras nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta.
namin na si Bunoan, kunyari isi-state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag. Alam namin dito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Nasaan naman ang katarungan dyan? BBM, hindi kami bangag. Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunoan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Tama ba? Gusto lang nila magsabi si Bunoan na si Romualdez ang mastermind para tumigil na tayo lahat. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation. Kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatiran ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. At sinabi nila, naghatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, naghatid din sila ng pera. Si Saldi mismo ang nagsabi sa kanyang video, naghatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Bangagang puta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador. Ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Pero kung makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Nagugutom na milyong-milyong Pilipino na pobre. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Gago! Hindi ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. BBM, baka hindi mo alam, pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa nyo batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino, eh syempre ang dami namang oligarko, ang dami namang mayayaman.
Kaya hindi nabibilang yung nagugutom? O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo? Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022, mataas ang bigas, mataas ang galunggong, pati gulay hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at malamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Walang suka? Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Bagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw! Magnakaw na magnakaw! Ang mga taong napakapalibot sa kanya, hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Sasabihin ng World Bank, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo. E di tataasan natin yung interest ng utang ng mga Pilipino. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex ka pa, upper middle class. Animal, walay batasan, way huya. Way huyang, yuti kagwang. Anak ng kagwang. Saan ka bang kita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Number 2, hindi na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? Utang ka ng utang na loob. Kami nagbabayad. Pati ang batang walang salawal at walang sapatos, tsinelas dyan, 165,000 na ang utang niya ngayon na babayaran niya. Hindi pa siya nagtatrabaho, sanggol pa lang siya. Ang utang niya ay 165,000 pesos na. At ano ang mangyayari sa mga bata na pinapaaral natin? Na nangungutang mga magulang, halos hindi na kumakain sa trabaho, hindi na kumakain, wala nang merienda para lang may baon ng mga bata. After 2 years, bago malis si Bongbong Marcos, wala nang trabaho. Yan na ang pinakamasaklap na ating haharapin sa 2028 kung bakit ang eleksyon na yan ay napaka-importante sa future ng ating mga anak at mga apo. Wala ng trabaho. Ang foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Ngayon, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Legacy? Anong legacy iniiwan mo sa amin, BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na.
na pag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Baliwala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa'yo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa'yo. Kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas ng pataas ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang problema, mga kababayan, kung sa simula pa lamang ay pinlanuhan na nila tayo, nananakawan nila tayo. Lahat ng ito, mga pangyayari ito, ay dahil gusto lang nilang pagtakpan kung sino man na magnanakaw. Yung mga congressman dyan sa House of Representatives, tumayo kayo rito sa luneta. Magpaaraw kayo between 12 to 1 o'clock. Sumigaw kayo dyan na hindi kayo magnanakaw. Hindi kayo ever nagnakaw. Siguro 5 lang sa inyo makakatayo dyan. Huwag kayong magsinungaling sa amin. Kasi alam namin ang mga ginagawa nyo dyan. Simula noon pa, noon nakaupo si BBM, ay talagang pinanuhan nyo na ni Martin Romualdez itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya tingnan nyo naman, anong sabi na naman ngayon nila, ng mga congressman? Hindi lamang si Senator Marcoleta, kundi lahat na mga nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay BP Sara, dapat ay arestuhin din natin. Anak kayo ng mga adik. Ibig mo sabihin, hindi na kami pwede magsalita dito? Hindi na kami pwede magsabi na bagag itong administrasyon na ito? Lahat kami na hindi sumasangayon sa pagnanakaw nyo, ipapa-aresto nyo? Ano kayo? Ano tingin nyo kay BBM? Hari? Dahil sa ibang bansa nung araw, kagaya ng Thailand, ay may batas. Dapat ang hari ay tiningnan mo lang sa mata. O kaya ay binagsalitaan mo, ikaw ay pupugutan o papatayin. Walang hari sa Pilipinas. Dahil itong demokrasya natin ay pinanalo ng ating mga ninuno sa dugo, pawis, at sakripisyo nila. Para ano? Para ang mga BBM gang ay malaya sa pagnanakaw na hindi na natin sila pwedeng murahin. Bakit nagrereklamo si Auntie Claire na dapat daw imbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang mga nagsabi sa kanyang pangit ka? Sa ibang bansa ng Canada, hanggang doon ba sisikilin nyo ang freedom of speech sa mga Pilipino? Eh, totoo naman talagang pangit ka! Ang hirap talaga kausapin ng mga ganitong klaseng tao na dahil sa laki ng sweldo nila ay talagang imbis na ang trabaho niya mag-report sa atin kung ano na nagawa ng boss niya, ang trabaho niya ay pangungutya sa lahat ng nag-oposisyon kay BBM, kagaya kay Senator Pia Cayetano. Hinihingal daw. Bakit daw siya hinihingal? Ikaw, Auntie Claire, ba't ang baho ng hininga mo? Lahat ng ito, mga kababayan, lahat ng pagsisikil sa atin na oposisyon sa BBM administration dahil sa korupsyon, lahat ng ito ay dahilang ayaw nilang managot ang malapit sa kanila. Ayaw nilang managot
ang totoong mastermind. Kaya pinakulong nila si Senator Marcoleta dahil hindi siya titigil sa pag-iimbestiga at pag-uusig habang siya ay senador. At sa palagay nyo kaya, nasira nila ang pananampalataya ni Senator Marcoleta sa Diyos? Bagkos lumalakas ang kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Dahil alam niya na sa Biblia, pag tayo ay pinipersecute in the name of truth, God is with us. If God is with us, who can be against us? Kaya magpakatatag kayo. Pasalamat kami sa inyo. At si Congressman Paulo Marcoleta ay andito na kahit umuulan, bumabagyo. Ako, may ubo, galing pa ako sa labas ng Maynila. Sabi ko, kung kaya nilang magpakaulan dyan, dapat mas kaya ko dahil sila, nanggagaling ko sila kung saan-saan. Kaya kami, nagkikiisa sa inyo, nagpapasalamat sa inyo. Ang hiling lamang po namin, ipanalangin niyo si Senator Rodante Marcoleta na maging matatag ang kanyang faith at pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin na ang mga kampon ni Satanas ay matali na ang kanilang mga kamay at masara ang kanilang mga bibig. Sana huwag kayong magsawa. Kung bawat Biyernes nandito tayo, magkikita tayo dito. Hindi tayo aatras. Hindi tayo aatras. Hindi tayo aatras. Dahil hindi tayo bagag. Si BBM ang bagag. Kailangan malaman ng ibang bansa na nagpoprotesta ang mga Pilipino dito bawat linggo. Dapat malaman nila para habang si BBM ay naglalamierda sa ibang bansa, alam ng mga opisyalis ng ibang bansa na ang Pilipinong pobre ay gutom na gutom na. Gutom na gutom na habang ang ating presidente ay naglalamierda kasama si Auntie Claire. Kung gusto man ni Auntie Claire kasama niya si BBM sa langit, ewan ko lang kung papayag si Lisa Marcos. Kaya mga kababayan, manalig po tayo na may Diyos ang kalibutan. And in the Bible it says, vengeance is mine, said the Lord. Vengeance is mine, said the Lord. Lahat ng pag-uusig nila kay Senator Marcoleta ay may katapusan din. Pero ang mahalaga sa lahat, siya ay pinili pa rin na mag-sacrifice para sa atin, para mapukaw ang damdamin natin, mapukaw ang pag-iisip na natin na itong administrasyon ni BBM ay wala nang dalang kabutihan, puro kasamaan. Worse pa ngayon dahil ang plano nila, ipakulong nila lahat ng mga nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay VP Sara. Kaya mga kababayan, maraming salamat. Kahit masama ang panahon ay nandito kayo. Iniwan nyo yung mga bahay nyo, mga anak nyo maliliit, para lang po magkita-kita tayo dito. Huwag po kayong magsasawa, manalig po tayo. Magsama-sama po tayo dito, linggong-linggo. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Salamat.
Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal pratanelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para saan po ang pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes. Napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan ninyo?
Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress. Sa Department of Education noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.